Attorney Nery Colmenares. Opo, ICC Counsel to Families of War Victims. Opo. Attorney, magandang umaga po. Ay, magandang umaga. Kumusta ho kayo? Kasama niyo po si Rod Marcelino ngayong umaga sa programang Straight to the Point. Ay, good morning, Rod. Good morning sa mga viewers and listeners ninyo. Okay. Sa press con ho kahapon, binabanggit, mukhang dadalo no, itong mga pamilya ng EJK victim sa pagdinig dyan mismo sa The Hague. Tuloy na po ba ito? Well, tuloy na tuloy ang confirmation of charges hearing. Yung pamilya, syempre, hindi namin alam kasi Oo. una, naghahanap ng pamasahe. Wala, mahirap lang yung mga to eh. Oo. Tapos, syempre, visa pa. Kasi alam mo naman, sa visa, kailangan may income ka, yung mga ganun. Oo. So, yeah. Pero tuloy na yung hearing. Yeah. At, yeah. Yun nga iniisip ko, attorney, kanina kasi doon sa nabasa natin balita ni sinasabi, nakatagdang lumipat patungong The Hague ang ilang pamilya ng mga biktima ng extrajudicial killings. Pero ngayon sinasabi ninyo, medyo malayo pa kasi ang dami ninyong kinokonsidera. Of course, ang mahal ng pamasahe dyan. Correct. Oo. No. Well, gusto nilang makaharap si President Duterte, gusto nilang makita. Yun lang, kung meron man siguro makapunta doon na ma-raise kaming pondo, baka hindi yun, ilan lang yun kung sakali man, baka isa o ano, di ba? So, ano na lang, tingnan na lang namin doon kung sino talagang makalusot by dapat Sunday. Saturday, Sunday, makaalis na sila dito. Oo, kasi sa February 23 na eh. Correct, oo. So, malapit-lapit na rin yun. Oo. So, yeah. Well, meron namang watch party, ang tawag doon. Parang mag-ipon-ipon sila. Sa 23, if I'm not mistaken, sa UP, may watch party doon. Ibig sabihin mag-ipon-ipon doon. Manonood sa TV, nagbigay naman ng facilities yung UP at yung iba pa, may mga iba't ibang lugar sa Metro Manila. Tapos meron din sa Cebu, meron din sa Davao. So may mga probinsya din na manonood sa 23. Yan ay kung hindi matutuloy yung pagpunta ng mga pamilya ng EJK sa The Hague. Ganun ho mangyayari. Well, hindi natin alam. Pero hindi naman kailangang pumunta sila doon para matuloy ang hearing. Kahit wala sila doon, may abogado naman. May abogado ang prosecution, may abogado ang depensa, may abogado din ang mga biktima. Kasi ang ICC, tatlong opisina dyan eh. Sa Pilipinas kasi, Rod, dalawa lang eh. Prosecution and defense. Doon, may prosecution, defense, and victims. So may abogado din yung mga victims. So as long as nandun kami naman as lawyers of victims, we can represent naman the victims there kung hindi man sila matuloy. Okay, opo. Kaano ho kaimportante itong confirmation hearing kaugnay ng kaso ng dating Pangulo? Well, importante siya in the sense na pag na-desisyonan na i-confirm ang charges, magkakaroon na ng trial. Alam niyo ba na hanggang ngayon wala pang trial? Kasi nag-confirmation of charges na yan nung last year, September. Hindi natuloy. Nag-motion si President Duterte ng indefinite postponement. Sabi namin, bakit indefinite? 2016, 2017 pa namatay yung kaanak ng mga biktima. Hanggang ngayon, wala pang trial. 2025 na noon. So, ang daming motion eh. Parang motion to disqualify the judge, motion to disqualify the prosecutor, motion to disqualify the lawyers of the victim, jurisdiction, interim release, made unfit for trial, kung ano-ano eh. So, na-delay, nasabi nga namin, alam nyo, kung inosente yung tao at nakakulong ka, gustong-gusto mo, you avail of your right to speedy trial. Ito, baliktad eh. Ayaw niya atang pumunta sa trial. Kasi, alam niya, well, actually, sa totoo lang, kung alam naman ni President Duterte at abogado rin siya. Kung mapunta sa trial, mahirapan talaga siya maghanap ng ebidensya para patunayan na wala siyang kinalaman sa drug war. Okay. Talagang mahirapan siya doon. So, hanggat maaari, ma-release sana siya bago mag-trial.
Pero tingin ko naman, may confirmation of charges. Of course, hindi natin alam kung anong desisyon. Pero dahil napakalakas ng kaso, malamang mako-confirm ang charges nito. And then, magkakaroon na rin ng trial sa taong ito. Opo. Pero gaano ho kayo katiwala, no? Kasi sabi nyo nga napakahalaga po itong confirmation hearing, di sana natuloy na ito nung nakaraang taon pero naudlo dahil nga sa usapin ng, well, kasama na doon yung kalusugan ng dating Pangulo. Yun ang kinonsidera doon sa desisyon na wag Yes, munang, oo. Kasi, siyempre nag-post kami kasi sabi namin, unfit for trial. Wala pa nga ang trial eh. Sabi na unfit for trial. Pre-trial pa nga lang yun. But anyway, ang pagbigay ng ICC, ang pag-recognize ng ICC kasi sa due process na karapatan ng isang akusado, medyo mataas. Kita mo, may confirmation of charges pa. Sa Pilipinas kasi, pagtapos na si Piskal mag-preliminary investigation, magsasampa na siya ng information sa korte. Okay. Doon, tapos na si prosecutor mag-imbestiga, hindi pa niya masampa sa korte yon, kailangan dadaan pa siya sa confirmation of charges. Iko-confirm muna ng husgado ang charges bago ka sumampa ng kaso sa korte. So ngayon, pag na-confirm ang charges nitong sa February 23, magkakaroon na ng trial, magko-constitute na naman ang ICC ng panibagong korte. Iba't ibang judges na yon. Ibig sabihin yung nagdesisyon dito to confirm the charges, hindi na sila ang nasa trial. Ang nasa trial, ibang mga judge na naman yun. Ang tawag doon, trial chamber na. Hindi na pre-trial chamber. So, medyo matindi ang pagkakilala sa due process rights. Talagang masalimuot pala, no? Ang proseso rito, no? Ng ICC para rito sa kaso na kinakaharap ng dating Pangulo. Pero, ba't ganun ho? Mataas ang standard nila sa pagkilala sa due process rights. Siyempre, ang kaming mga abogado ng biktima, nasasabi namin, paano na lang yung due process rights ng mga biktima? Ilang taon na, 10 taon na hindi pa nabigyan ng hustisya yung kaanak nila. Tapos, walang kaawa-awang pinatay yun na ngayon, walang korte-korte, walang abogado. Ngayon, medyo sabihin lang may medical condition, hindi niya malala kung saan niya nalagay yung susi niya o ano man. Hindi postpone muna yung di ba? Kaya lang, siyempre, hindi kami nanaig doon. Ang ginawa ng ICC, pinuspone nga talaga. Kaya ngayon lang talaga matutuloy. Dahil na-resolve na lahat Tinapos muna yung jurisdiction, tinapos muna yung medical tawag dito, yung fit for trial, tinapos muna yung interim release. So, nang-decision na muna sa mga yon, and then, confirm na ngayon. Opo. Okay. Kunin ko lang ang inyo pong reaction rito, no? Kasi sinabi ng abogado ni dating Pangulong Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman, hindi makikibahagi ang dating Pangulo sa pamamagitan ng video conference dahil sa paktanggi nitong kusang loob na humarap via video link. Tumanggi rin ang lead counsel na sagutin kung personal na haharap ba si dating Pangulong Duterte o iwa-waive ang kanyang karapatan na dumalo. Well, posible ho bang may right siya. Opo. So, posible mangyari na pwede niyang i-waive yung kanyang pagdalo uli? Yes, oo. Pwede niyang i-waive yun. Nasa rules yun ng ICC na basta may abogado siya, pwede niyang i-waive yung presence niya. Ngayon, di natin alam kung i-waive niya o hindi. Kung mag-a-appear siya, yun na nga ang isa sa pinagtanong sa akin din kanina ng media. Paano kaya yan kung ang itsura niya matanda na? Hirap ng maglakad, hirap ng tumayo. Ganon. Diba nung unang video, parang natutulog siya nung unang-una, yung ka-arresto niya lang, na parang, parang mahinang-mahina. Although kagagaling niya na ng Hong Kong noon, nung inaresto siya. So, sabi namin, wala naman kami magawa dyan. Kung gano'n, di siya mag-ahit, halimbawa, di ba? So, hindi siya magpagupit o haba ng buhok niya. Ayun gano'n, wala naman kami magawa doon. Kaya lang, sinasabi na ng mga biktima, sige, yung iba, pwede namang maawa sila diyan. Pero isipin nyo rin na yung mga biktima,
walang awa niyang inutosang paslangin eh. So, tapos walang korte-korte, walang abogado. Mabuti nga siya, nadadalaw siya ng pamilya niya kahit mahal ang pamasahe. Itong mga mahihirap na to, wala nga pamasahe papuntang Maynila. Eh. Mm-mm. Tapos sila, pag birthday ng anak o tatay o asawa, pupunta na lang sila sa sementeryo. Siya nga mabuti, nadadalaw pa siya pag birthday niya eh. Mhm. So, yeah, ang sinasabi na naman ng mga biktima, kung maawa kayo sa kanya, di karapatan nyo naman yun, di ba? Pero isipin nyo rin kung ano man ang kaawa-awang kalagayan namin, lalo na si mga biktima na wala talagang pera yun. Mhm. Nawalan yun ng naghahanap buhay o ano pa man, na yung tatay o yung asawa, di ba? Marami naman sa paslang doon mga tawag dito yung yung nag-provide din syempre sa pamilya. Mhm. So yun naman ng yung ang mensahe lang naman ng biktima, at least marami naman nakakulong dito sa Pilipinas na matanda na. Oo. Kami nga, may kliyente kami dati may sakit na cancer eh. Inihingi namin sa ospital ba, doon na lang mag-spend. Hospital arrest parang, na lang. Oo. oo, parang ganun. Dahil mahirap lang yung kliyente namin, wala namang pera. Saka hindi talaga pumayag si President Duterte doon. Mhm. Wala, namatay na lang yun sa kulungan, diba? So, yun ang sabi namin, nung sa poder ka, may mga ganong pangyayari, ngayon, biglang baliktarin mo, sabihin mo ako, kawawa naman ako, matanda na ako. Of course, marami na kukulong dyan sa bilibid na matanda rin, may sakit rin, payat din, di ba? So, yun lang naman. Pero hindi natin alam kung dadalo siya, at kung dumalo siya, ano itsura niya. Oo. Pero handa naman kaming harapin yan. Oo. Kung hindi siya makakadalo, abogado lang ang magre-representa sa kanya. Yes. Ganun ho Abogado mangyayari. lang yan. Abogado na lang. So, Okay. yeah. Panghuli na lang, attorney, kasi alam ko may biyahe ho kayo ngayon. Gusto ko lang din kunin ang inyo pong reaction rito because hiniling ng Office of the Solicitor General sa Supreme Court of the Philippines na ipairalin ang judicial restraint o pagpipigil sa pagdidesisyon kaugnay ito ng habeas corpus petition na inihain ng mga anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ibig sabihin, huwag makialam. Well, ang ibig lang naman sabihin ng judicial restraint, hindi ibig sabihin na hindi na makialam ang Korte Suprema o hindi na nila i-hear yun. Judicial restraint is desisyonan nyo pa rin ang kaso, pero sana hindi kayo mag-overreach. Ibig sabihin ng overreach, yung lampasan nyo pa yung poder nyo ba na halimbawa, siyempre nasa Hague na, ano pa bang ma-order ng court dyan na o utusan mo yung gobyerno, kunin nyo yun, di ba? Kung sakali mang manalo yung mga anak. In fact, sa ibang mga kaso nga, ginagawa ng moot and academic ng Korte Suprema yung habeas corpus. Okay. Kaya, moot, sabihin ng Korte, dito sa Pilipinas, ang rule dito, pag may, may process na ang Korte sa'yo, dismiss yung habeas corpus mo eh. Halimbawa, may warrant na ang Korte, tapos na yung habeas corpus mo. Kasi sabihin na ng korte dyan, di may utos ang korte na ikulong siya eh. Ano pang, alangan namang utusan namin ng korte na palayain siya, di ba? Doon yung i-resolve sa korte yun. Hindi dito sa Korte Suprema. So, pero siya, hindi siya dineclare na moot and academic kahit na technically may processes na siya. May korte na, may warrant na, at nasa labas na siya ng bansa. Hindi dinismiss ang kaso. So siguro yun ang ibig sabihin lang naman ng Solicitor General. Kumbaga, pag sa jurisdiction, wala na tayo. Kasi nandun na sa hawag na ng sa ibang bansa na yung kaso. Yes, kasi nag-file yun. Hindi pa naman siya nadala sa Hague noon. Pwede naman mag-issue ang Korte Suprema ng TRO noon. O di yun, pwede pa siguro yun. Ngayon, hindi naman sila nag-issue ng TRO. So gano'n naman ang rule dito eh. Pag kung ano man yung decision, kung walang TRO para hindi implement yung decision, pati talaga implement yun. Halimbawa, may decision na
suspended si Governor. Si Governor ngayon pupunta sa Supreme Court, hingin ng TRO para hindi siya masuspend. Mm-mm. Eh kung mag-issue ng TRO, di hindi talaga siya matanggal muna sa pwesto. Mm-mm. Pero kung walang TRO, di tanggal talaga siya muna kasi hindi naman ni-restrain ng court. Oo. Pero posible ba? Pwede pa rin magpalabas rito ng desisyon ng Korte Suprema? Ang ngayon? Kasi, oo. Yung decision, I'm sure na decision na nila yan in the sense na sabihin nila kung anong tingin nila. Oo. Whether or not sabihin nila na dalawa lang naman yan, sabihin nila moot and academic o dismiss na yung habeas corpus mo. Mm-mm. Or hindi ko alam kung sabihin pa ba nila na hindi, kunin nyo doon. Siyempre, parang imposibleng trabaho yun para sa Marcos administration. Oo. Paano makuha yan doon kung in the same manner na wala silang pulis dito, ang Pilipinas wala ring pulis doon. Mm-mm. Paano mo naman gawin? So, hindi ko alam kung anong desisyon ng korte, but I guess desisyonan ng korte yon, depende kung saan sila pihiling dito. Ayun. Attorney, maraming salamat po sa inyong oras at panahon. Mabuhay po kayo. Maraming salamat, Rod. Good morning. Attorney Nery Colmenares.